Alas 12 na po na tanghali at One Balita, Pilipinas na. Sir Chinky, paano po nakakatulong ang pagiging idealistic at magiging successful na negosyante? Kung yan ang gusto nyo malaman, huwag kayong aalis. Kung gusto mo talagang maging idealistic at maganda ang takbo ng iyong negosyo, hindi lang panay kita. Kailangan muna mission. Yes, mission bago komisyon. Bakit po? Kung wala po talaga kay mission sa buhay, panay benta-benta ay pera-pera lang, di ba? Hindi siya tatagal. Alam mo, masarap yan di ba? Nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Tuwing tayo po ay nakakatulong sa kapwa, anong pakiramdam? Maganda. Di ba? Imagine mo, tumulong ka na sa tao, kumita ka pa. Yan po ang ginawa po ng isang talagang sikat na magpapares na walang iba kundi si Diwata. Si Diwata nagbigay po ng 100 pesos na ikangay, anli sabaw, anli kanin, anli taba, at syempre naman pares, di ba? So, ang kagandahan po niyan, 100 pesos lang niya binibenta. Napakababa, kumikita pa ba siya? Pero nung kin-interview ko po siya sa aking programa, sinabi niya, hindi bali maliit ang kita, pero at least nakakatulong ako sa mga taong kapuspalad na katulad ko dati. Di ba? Mission bago komisyon. Pangalawa, innovation. Kailangan po ang pagiging idealistic mo, nagbubukas ang isip mo sa mga bagong idea at bagong solusyon. Hindi ka natatakot na sumubok sa mga bago at mag-innovate. As a matter of fact, dapat magpasalamat ulit tayo kay Diwata Pares na overload. Bakit? Siya po ang nagbukas ng ganitong isipan nung nagsimula, nang nagbenta siya ng ganun. Ang dami na pong gumaya. So, nung marami pong gumaya, ano pong nangyari? Ang nakinabang po ay hindi lang po sila. Ang nakinabang po yung taong bayan na kahanap na rin po ng pagkain na affordable, na unlimited sa halagang 100. Pangatlo po, kung gusto nyo talaga magtagal ang inyong negosyo, kailangan po may tinatawag na passion-driven. Di ba? When you say passion, yung pagmamahal mo sa ginagawa mo. Di ba? Hindi dahil lang may pera, pero talagang love na love mong gawin. Katulad ko, ang paggagawa po ng content ang isang bagay na talagang love na love ko. Kahit di ako bayaran, gagawin ko tong libre at buti na lang, binabayaran ako. Di ba ang sarap niyan? Di ba nagtatrabaho ka na, nag-e-enjoy ka na, binabayaran ka pa? At ang pinakamahalaga talaga, para talaga tayo po ay magkaroon ng pangmatagalan na negosyo, kailangan po, hindi ka madaling sumuko. Dahil alam po naman natin, pag tayo po ay nagnegosyo, marami pong pagsubok. Dapat bahagi ito sa proseso natin na ipaglaban po natin ang ating pangarap. Ang pagtsatsaga ay isa sa mga katangian, ang pagpupursigi, ang pangalawang katangian, at syempre naman, ang hindi aayaw ay darating ang panahon, siya po ay magwawagi at magtatagumpay. Sana nakatulong tong episode na ito para sa mga taong nangangarap na magkaroon ng matagumpay na negosyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Sa West Philippine Sea, bahura na isang dekada nang tinatambayan ng mga puwersang Chinese, tila kompletong-kompleto na sa mga structures. Mga sandbar sa tapat lang ng Pag-asa Island, mukhang sunod na umanong pinupunteriya. Probinsya ng Bataan nagdeklara na ng Part 2 ng State of Calamity dahil sa epekto ng oil spill. Mga barkong sanhi niyan posible umanong sangkot sa smuggling. At premiere night ng Cinemalaya entry ng Regal Films na Love Child, inialay sa pumanaw na si Mother Lily Monteverde. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas na Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Susunod, Senator Raffy Tulfo nagpaliwanag kung bakit gusto niyang suspindihin muna ang PUV Modernization Program. Minadali, hindi pinag-isipan para merong gustong kumita. Dalawang barkong sumadsad at lumubog sa Bataan, posibleng sangkot sa oil smuggling. Pag-uusapan natin. Julia Barreto, inaming kinabahan ng tumulong si Gerald Anderson sa pag-rescue ng mga binaha noong kasagsagan ng habagat at bagyong Karina.
At heto trending, sari-sari store sa Butuan City tumatanggap ng debit at credit card. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng pagkakatatag sa probinsya ng Cebu, nagbalik pwesto na rin ang governor ng Bohol na nasuspindi dahil sa kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills. Yan ang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mangod ko, Cheryl, nagpasalamat si Bohol Governor Arik Emitado sa suporta. Kasi araw na naman may hawak. Walang siyang partisipasyon sa pagpapatayo ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills. Sa isang panayam kahapon, giniit ni Emitado na walang mga dokumento sa loob ng Governor's Office na magagamit sa investigasyon sa resort. Yan daw ay dahil lahat ng pahintulot sa pagpapatayo ng resort sa Chocolate Hills ay nandoon lahat sa Protected Area Management Board ng DENR. Ang unang approval ng Protected Area Management Board o PAMB ay noon pang 2018 at hindi pa siya gobernador noon. Ang kalawang approval naman ay sa July 2019 kung saan kakaupo niya lang bilang gobernador at hindi naman siya inimbita ng PAMB meeting. Kaya ngayon, sabi ni Emitado na dapat may endorsement na ng LGU bago mag-approve ang PAMB ng mga itatayo sa protected areas ng Bohol. Narito ang pahayag ni Bohol Governor Aris Emitado. Work na nakalingkawas sa Kagool and I learned some lesson na kailangan na ako yung tutukan ang mga kabahin sa protected area. Ang PAMB or mga clearances or mga permittee di man ginmoagi sa governor's office or sa provincial government. So atong time watay na tagit magtagad mo to na kuanta na suspend. Si Emitado sa 8 gobernador na dumalo sa adversary ng Cebu Province, inalin sila ni Governor Gwen Garcia na pumirma sa manifesto of support para sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pumirma dyan sina Emitado, Gwen Garcia ng Cebu, Nick Villa ng City Hall, Dori ng Samar, Damian Mercado ng Southeast Leyte, Arthur Defensor ng Iloilo, JC Raman Nava ng Guimaras, Eugenio Jose Lacson ng Negros Occidental at Jose Enriquez ng Aklan. Kabila ito ng mga isyong inilatag ng mga kritiko sa pagkawatak-watak ng unit team. Cheryl, holiday ngayon sa Cebu Province, Cheryl, dahil ngayon ang araw mismo, ang August 6, ang 455th anniversary ng Cebu. Tuloy din ang mga kaganapan sa pagdiriwang dito sa Kapitolyo ng Cebu. Yan muna ang mga balitang dako, gikan din sa Cebu. Balik sa'yo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Muling isinailalim sa state of calamity ang Bataan sa pagkakataong ito dahil sa pinsala ng oil spill. Base sa resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan, pumalo na kasi sa mahigit 17,000 mangingisda ang naapektuhan ng langis na namataan sa mga munisipalidad ng Limay, Maribeles at Bagak. Bukod dyan, humigit kumulang 15,000 pamilya na rin daw ang nakararanas ng epekto ng oil spill sa probinsya. Una nang nagtaas ng state of calamity sa Bataan dahil naman sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Kasabay niyan, nakatutok na ang Philippine Coast Guard sa investigasyon ng mga aligasyong iniuugnay sa mga lumubog at sumadsad na mga barko sa Bataan. Kabilang dito ang issue ng smuggling o paihi, lalo't may paunang report na nahuli ang mga tauhan ng MV Merola 1 noong January 2023 sa parehong reklamo. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Lieutenant Commander Michael John Encina, ang Coast Guard Station Commander sa Bataan. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl.
Pag-usapan po natin itong smuggling o yung tinatawag na paihi sa mga barko. Paano ba ito ginagawa at bakit may mga gumagawa po nito? Ma'am, doon po sa paano siya ginagawa, no? Yun po yung initial na mga report sa atin. Meron pong barko kung saan dito po sila kumukuha ng fuel sa laot. So yan po yung sistema nila gamit po yung maliliit na bangka. At ito nga po yung ginagawa ngayon ng Philippine Coast Guard at at the same time nito pong National Bureau of Investigation. Kahapon po, kasama po natin sila, nag-usap po tayo at sinisimulan na po natin yung investigation regarding po dyan. Nasangkot na po ang sumadsad na MV Merola 1 sa issue po ng paihi. Ano po ang basihan dun sa aligasyon? Well, Ma'am Cheryl, no, tama po kayo dyan. Kaya po tayo ay nakipag-ugnayan din sa National Bureau of Investigation para po ang gagandak po natin na operasyon dito po sa isyong ito ay joint. At yung pong mga previous history nila, hindi lang po nitong Merola, pati na rin po yung ibang barko dito, ay atin pong iimbestigahan. Ano po ang pwedeng parusa sakaling mapatunayan na sangkot nga po ang mga naaksidenteng barko sa oil smuggling? Well, Ma'am Cheryl, kung ano po yung ipa-file na kaso ng ating joint investigation team, that will boils down po doon po sa resulta ng investigation. We don't just want to preempt kung ano po man ito. Ano, Ma'am Cheryl? So, intayin po natin, magiging transparent po ang Philippine Coast Guard dito, ang National Bureau of Investigation, and we will provide you the necessary information matapos lang po namin yung investigasyon. Lieutenant Commander Encina, klaruhin ko lamang po, ang tanging iniimbestigahan po ba doon sa paihi ay itong MV Merola 1 or yung tatlo po kasama po dyan maging ang MT Terra Nova? So, dito po, Ma'am Sherry, lahat po ng datos ng tatlong barko ay ating pong kinukuha. Lahat po sila ay isa sa ilalim natin sa nasabing investigasyon. Patas po at transparent ang ating gagawin dito. Kumustahin na rin po namin yung ginagawa po ninyong pag-contain sa oil spill mula po sa mga naaksidenteng barko. May balita na rin po ba kung kailan posibleng masimulan na yung siphoning sa langis mula po dito sa lumubog na MT KR Jason Bradley at MT Terra Nova? Yes, Ma'am Cheryl, no? Ito po sa motor tanker Terra Nova muna po ta. Patuloy po yung ginagawa ng Philippine Coast Guard kasama po yung salvage operator po natin or salvoy natin ng paglalagay po ng oil spill boom dyan po sa ground zero. So 2 layers of oil spill boom po yung ating nilatag dyan. First layer will be provided by the salvo and then the second layer naman po ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Aside po doon, 24/7 po ang kinakandak na diving operations ng salvor po natin. Katuwang din po dito yung mga Coast Guard divers po natin na nagpro-provide ng assistance sa kanila para po mapalitan at ma-reseal, recapping using po itong tinatawag natin na high quality canvas para po ma-prevent or ma-contain ito pong mga oil na lumalabas. As of the moment, Ma'am Cheryl, no, dito sa motor tanker Terra Nova, meron na lang po tayong namomonitor na less than 1 liter per hour. Yun po yung lumalabas dito sa mga ito. At kaya po patuloy yung pagre-recap at pagre-replace nito pong mga high quality canvas. At doon naman po sa motor tanker Bradley, Ma'am Cheryl, kausap po natin yung salvor at nakikipag-ugnayan rin po yung pong may-ari dito. Naka-preposition na po yung motor tug Challenger kung saan sila po yung nagkakandak ng necessary preparation. Kasama po ang barko ng Philippine Coast Guard po dyan para po mag-provide din ng assistance. Sa ngayon po, wala na pong nakikita na oil sheen, wala na pong naaamoy na diesel sa motor tanker Bradley. Tuloy-tuloy po ang ginagawang siphon, yung pong pag-fabricate po ng siphoning pipes na ikakabit po dun sa barko para within the next week po ay mapalutang na po natin yung pong motor tanker Bradley. And then after that po, saka po natin isa-siphon naman yung kanyang mga langis. Yun na lamang po ay nakausap din po natin yung salvor kung saan po yung may-ari na. At ngayon po ay amin na pong inaayos
dokumento para po aandahan na po sila makapagsimula ng salvage operation. Balikan ko lamang po yung sa MT Terra Nova. Kailan po matatapos ang recapping? Patuloy po na ginagawang Hello, sir? Lieutenant Commander Encina? Alright, naputo lang kanyang linya. Maraming salamat, Lieutenant Commander Michael John Encina ng Coast Guard Station sa Bataan. Okupado na ng China ang Subi o Zamora Reef sa West Philippine Sea na katapat lang halos ng Pag-asa Island. Bukod sa tinambayan ito ng mga barko ng China, marami na rin silang naitayo roon na military facilities. Magbabalita si Gio Robles. Mula Pag-asa Island sa Spratlys o Kalayaan Island Group, dose-dose ng Chinese Maritime Militia vessels ang makikita patungong Subi o Zamora Reef. Nagmukha na ngang paradahan ang bahaging ito ng karagatan. Ang Subi Reef na okupado na ng China, imbes na beach o bahura, mga nagtataas ang gusali sa gitna ng dagat ang makikita. 100 feet above sea level tayo at mula nga sa sinasakyan nating aircraft itong BIFAR ay tanaw natin yung malasyudad na artificial island na itinayo ng China sa Subi o Zamora Reef. 2014 nang simulan ng China ang reclamation o pagtatambak sa Subi Reef. Sa loob ng isang dekada, nakapagtayo sila ng airfield, mga warehouse at aircraft hangars. May mga nakatambay ding eroplano at mga barkong pandigma ng Chinese Navy. May mga radar at iba pang military facilities. Habang tila tuloy-tuloy ang pagpapalawak sa mga struktura doon, halos katapat lang ng Subi ang Pag-asa Island na hawak ng Pilipinas. Sa pagitan naman ng mga pulutong ng buhangin na ito na pinag-agawa ng Pilipinas at China. Kung sakaling itong mga sandbar o high tide elevations na ito ang tayuan ng panibagong artificial island ng China. Sasapaw yan sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island. Matapos nga yung ating aerial mission ay nagsagawa naman ng maritime patrol itong barko ng BIFAR sa mga sandy cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island at ilang oras pa lang tayo naglalayag ay binabaan na tayo nitong rubber boat ng barko ng China Coast Guard. Binuntutan at pinaalis pa ng mga tauhan ng China Coast Guard ang aming barko. Pero iginiit ng Philippine Coast Guard ang ating karapatan. The mere fact na ang Datu Bangka o Datu Pagbuaya, itong BIFAR vessels natin, can still be able to enter this waters, no, sa sandy case. Nagpapatunay lamang ito na wala pa namang katotohanan yung sinasabing Chinese have already taken control of this sandy case. Sa Escoda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, nakabantay pa rin ang monster ship ng China Coast Guard na CCG-5901. Higit 6 na beses na mas malaki yan sa pinakamalaki at pinakabagong barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanwa. Ilang beses nitong ni-radio challenge ang mga barko ng BIFAR at PCG. Pero tuloy lang na namahagi ng libreng diesel at pagkain ang BIFAR at PCG sa mga Pilipinong mangingisda. Namataan rin ang survey ship ng China. Inaalam pa ang layunin nito. The mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal. No? Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Magandang tanghali mga kapatid. Palaganapin at pahalagahan ang paggamit ng wikang Filipino. Ito ang diwa ng pagdiriwang sa buwan ng wika ngayong Agosto. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ang paborito mong salitang Filipino? Tara samahan niyo ako at nagtatanong tayo dito. Maganda ka. Bakit yun? Maitaga maganda ang Pilipino, di ba? Natural naman sa atin ang maganda. Mabait. Bakit mabait? Kasi doon mo makikita yung ugali ng tao. Libro. Bakit yun? Dahil mahilig ako magbasa ng libro.
Siyempre pagkain. Bakit pagkain? Siyempre kailangan mo lagi kumain masarap. Diba? Lalo mga adobong manok, adobong baboy. Pagkain din kasi ikaw eh. Bakit pagkain? Siyempre doon tayo nabubuhay eh. Kalakasan, tao. Guwapo, sir. Bakit gwapo? Siyempre, sir, na nag-represent yun na magandang lalaki ka. Ako inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Muling nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi pa napapanahon ang election-related surveys sa panahong ito. May payo rin siya sa kanyang mga kapatid na matunog na tatakbo sa pagkasenador sa midterm elections. Narito ang report. Walang nagbago. Ito ang tiniyak ni Senador Idol Raffy Tulfo patungkol sa kanyang paglilingkod sa bayan bilang isang mamamahayag at bilang senador. Sa aking panayam sa kanya sa The Long Take ng One News, sinabi niyang kahit aktibo na siya bilang isang mambabatas, may oras pa rin siya sa kanyang mga programang Wanted sa radyo at kapatid mo, Idol Raffy Tulfo. Ako pa rin si Raffy Tulfo na nilalapitan ng mga tao na may problema. Ako pa rin yung inaalagaan ko yung aking family, yung mahal ko sa buhay. Ginagawa ko pa rin yung dati kong ginagawa sa Senado, nung ako'y broadcaster. Nothing has changed except that dagdag sa trabaho lamang na gusto ko naman dahil dream fulfilled yun. Hindi rin daw nagbabago ang pananaw niya sa mga bagay lalo na sa mga kawani ng gobyerno na hindi umaaksyon kapag may problema. Nanggigigil ako pag nakikita ko yung inaction ng mga otoridad, ng ating mga taga-gobyerno at meron na apim, may nagrabyado, hindi pwede ako manahimik. Talagang I have to stand up, I have to speak up, and I have to say, hey, ito yung problema, ito yung dapat ang solusyon at kaya walang nangyaring solusyon dahil walang umaaksyon ng mga taga-gobyerno. Ito raw ang nagtulak sa kanya para isulong na masuspindi ang implementasyon ng PUV modernization, maging ang pagbusising muli sa flood control projects ng pamahalaan. You're supporting na masuspend muna. Yes. Yung private modernization ng public transport, no? Yes. Nagfile ako ng resolution, Sense of the Senate, dahil nakita ko minadali, hindi pinag-isipan para merong gustong kumita. It takes two to tango. May problema din kasi sa ating mga kababayan na burara, na magtapon ng basura dyan kung saan-saan, na nagkukos ng flooding, pagbabara. So, kailangan madisiplina din yung ating mga kababayan na meron tapunan ng basura. Mainit na pinag-uusapan din ang mga kapatid niyang sina Congressman Erwin Tulfo at kuyang si Ben Tulfo na nangunguna sa mga survey para sa pagkasenador sa midterm election sa 2025. Aminado siyang napag-usapan na nila itong magkakapatid. Hindi ko pwedeng diktahan sila kung anong dapat nilang gawin. I can only suggest, I can only tell them, although dinidinay ng pareho, natatakbo sila, parehong hindi. Tumatawa lang ako. What I can tell you is, wala sa ugali ko na magdikta sa mga kapatid ko. I can only suggest, I can only make some, give some advice dahil nauna na ako, etc. Hanggang doon lang pwede kong gawin. Ngunit sakali raw na tumuloy tumakbo at manalo rin sa pagkasenador sina Kong Erwin at Ben, nagbigay siya ng mahalagang payo. Ito lang talaga, huwag niyong sayangin ang boto ng tao. At ayaw man niya ng pag-usapan pa, nagsalita siya muli ukol sa mga survey na kapag siya ay tumakbong presidente ngayon, malaki ang tsansang siya ang manalo. Respetuhin naman natin yung presidente natin, bigyan natin siya pagkakataon na makapagtrabaho. Bakit tayo nagpapaserve na agad at pinag-usapan agad kung sinong susunod na presidente, sinong susunod na papalit sa kanya? Please, wag niyo po ako isama, wag po, kasi yung ginagawa niyo po, that's mind setting. So ngayon, isipin ng mga tao, tatakbo ako. Sige, I will run for president. Nang? Hope Owners Association namin. Viral sa TikTok ang isang sari-sari store na parang grocery store daw. Tumatanggap kasi dito ng debit at credit card payment. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza.
Cashless payment ba ang trip mo? Aba, hindi magpapatalo dyan ang isang sari-sari store sa Butuan City. Kahit anuman yan, cash, online payment o kaya naman debit o credit card, tatanggapin nila. Umabot na nga sa 1.3 million views ang TikTok video ng sari-sari store owner na si Marianila Arañas. Paano ba naman kasi? Ang sari-sari store nila, tumatanggap daw ng debit o credit card. For me, kaya ako nagti-TikTok kasi parang documentation ko na rin sa updates ko, I mean sa journey ko sa sa life ko, sa store and all. And most of the time katuwaan. Nagsilbing tulay din ng Pantawid Pamilyang Pilipino program o 4-piece para magkaroon sila ng ATM POS machine. Ay, yung 4-piece, if you heard about it. So, dito kasi pag-release ng 4-piece, talagang overwhelming yung numbers of magwi-withdraw. And then may nag-i-inquire kung meron ba daw kami dito. So, doon ko inad din yung isang service na yon. Sa loob ng 3 taon bilang sari-sari store owner, naging malaking tulong daw ang ATM POS machine sa paglago ng kanilang negosyo. Kahit kasi walang cash at hindi pa nakaka-withdraw, abay welcome ka sa tindahan nila. One-stop shop, ika nga ang hanap ng mga customers. Kaya tulad nila Marianila, huwag kang matakot na sumubok ng iba pang mga bagay gaano man kaliit ang negosyo mo. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, mga kapamilya. Yes, isa na namang series ang aabangan natin syempre dito sa ating Kapatid Network at yan ay walang iba kundi hatid ng Dreamscape ang Lavender Fields, ang bagong action drama na pagbibidahan na at first time ever to para kay Jody Santa Maria. In a while makakausap na nga natin si Jody one-on-one. Pero syempre, bibitinin ko kayo muna dyan. Bukas yung panoorin yung one-on-one natin with Jody Santa Maria dahil talagang kaabang-abang po ito. Nag-training siya para rito at ang dami talaga ng mga kasama niya rito kagaya nila Jericho Rosales, Janine Gutierrez at napakadami pa pong iba. So antabayanan niyo po yan syempre this September na po yan sa Kapatid Network, hatid syempre ng Dreamscape at ABS-CBN at ng TV5. Pero anyway, in other news guys, syempre the show must go on. Sa kabila po yan ng pagpanaw ni Regal Matriarch Mother Lily Monteverde, kahapon po nag-premiere ang Love Child sa Cinemalaya na hatid din po ng Regal Films at yung mga bida nga po handog nila syempre para kay Mother Lily. Narito pong report. Malakas na palakpakan ang binigay sa Cinemalaya premiere night ng Love Child sa Ayala Malls, Manila Bay. Kabilang sa mga dumalo riyan, ang pregi at glowing na si Ria Atayde Marudo na full support sa close friends na sina RK Bagatching at Jane Oineza na bida ng pelikula. It's just such an inspiring story that I think, especially coming into, my next journey, which is parenthood, diba? Si RK at Jane naman overwhelmed sa pagdumog ng fans. Alay din daw nilang pelikula sa yumaong Regal Matriarch na si Mother Lily. We dedicate this to all the parents out there, especially Mother Lily and Father Remy. And to the Monteverde family, of course. Present din pati ang anak-anakan ni Mother Lily na si FDCP Chairman Direk Joey Reyes. Hindi niya naiwasang maging sentimental nang alalahanin si Mother Lily. Para sa kanya, gugustuhin daw talaga nito na ituloy ang pagpapalabas ng pelikula kahit ano pang sitwasyon. The show must go on. Hindi ba? Ito naman yung mantra ng industriya that there is a responsibility to the audience. Sa unang gabi naman ang lamay ni Mother Lily sa compound ng mga Monteverde, dumalo mga nakikiramay na Regal babies. Isa na riyan ang isa sa OG Regal baby at ang kanyang alaga na si Snooki Serna na inaalala kung paano ito naging ina sa kanya. Nung time na I went into a deep depression, 1 year ako nagkulong, and then itong si Mother talagang almost every day, no exaggeration, nasa labas siya ng sala, sa room ko, labas ng room ko. Nasa sala area namin siya. Minsan natutulog na si Mother doon just for me to snap out of my depression. Nakiluksa rin si Ice Guerra. I was a Regal baby. Kasi after Eat Bulaga, siya agad yung nagbigay ng break ko sa movie industry.
Sa kanya yung first film ko, Wake Up Little Susie. And ayon sa anak ni Mother Lily na si Rosel, talagang ang goal ng kanyang ina ay ang tuloy-tuloy na pagpapalabas ng pelikulang Pilipino. She always loved the industry and she would always say na continue producing. She doesn't really think all the time na kwentado lahat, dapat kumita lahat ng pelikula niya. It's really more on what she can contribute to the industry. Hanggang Biyernes ang burol ni Mother Lily sa kanyang family compound sa San Juan. Sa iba namang showbiz news mga kapatid, eto na ha, papalibre ka ba o papabayad? Yan ang tanong, di ba? Pero para kay Danny Barreto, binayaran niya kapatid niya na si Julia Barreto nang kunin niya itong endorser at hot topic ito ngayon sa netizens. Kung magpapalibre ka ba o magpapabayad sa kapatid mo, narito report. I'm working for Danny today. Yes! Si Julia Barreto nagtatrabaho para sa kapatid na si Danny. Pero ito ay para sa pagiging bagong mukha ng bagong wellness brand ng kanyang ate. Si Julia kasi ang endorser. Kaya nga sabi ko milestone sa akin to kasi nabayaran ko yung kapatid ko. Yes, well, I feel that binigyan naman ako ng family rate pero mahal pa rin. Hot topic nga lang ito ng netizens kung bakit nagpabayad si Julia. Pero say ni Danny, walang kapatid o kamag-anak pagdating sa negosyo. There is a process of these things. Hindi porket family kayo, libre lang yun. Kasi these are personalities. Pwede din siyang kunin ng ibang tao na babayaran siya. This is her livelihood. So I have to respect that. Natouch naman at nagulat si Julia na siya ang pinili ng kapatid. Present daw kasi siya nung pinag-usapan lang nila yon, isang bakasyon nila na magkasama. Really just goes to show how, professional, it's how professional they are and just I'm really at a loss of words because I can't believe this is happening. Like, you know how usually, di ba, yung parang, yeah, na I'm like, yeah. It's like, it's just become so real. Kaya wag na raw magpalutang ng sibling rivalry ang iba. We really have nothing to fight about. Wala kaming pag-awayan. Meanwhile, proud silang dalawa sa recent heroic deeds ng nobyo ni Julia na si Gerald Anderson na sumagip ng mga nasalanta ng bagyong Karina. Pero si Julia, may halong nervyos daw na naramdaman. It's by nature that's who he is as a person ever since. But I was worried, of course. I just really hope that he would be safe while doing that for others. But syempre more than anything, diba? It's a proud moment. Alright, yun munang latest sa showbiz. Balik sa inyo dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.